will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. Well, kung ito'y gawa ng hapon na mga ano diyan na carved rocks, malalaking mga bato to na kinurba talaga Ayan, at sino bang Pilipino ang gagawa ng ganyan? Sa gitna pa ng ano, 'di ba, ng creek. Kaya 90% I believe na ito'y gawa ng Hapon. At kapag gawa ito ng Hapon, ay malamang na mayroong ngang nakabaon diyan. Yan ang unang teorya natin na mayroong nakabaon. Pero pangalawang teorya ay pwedeng nakuha na yan kasi ang lalaki ng butas, parang hindi ganyan ang mga marker. Yan ay sinilsil yan para kunin yung kung ano man nasa loob niyan. Kaya palagay ko ay recovered treasure ang mga ito. Pero ganun pa man, bigyan natin ito ng partial analysis kung anong mga kahulugan ito, mga ka-TH. Baka sakaling hindi pa nakuha. Okay, so ayan ang ganda Malaki pala yung bato na nasa pinatungan itong parang lusong, diba? Parang lusong siya Pero sobrang laki naman ang pagkabutas. Yung sa may hagdanan, sobrang laki, parang binutas na yun Kaya palagay ko yung sa hagdanan ay recovered. Ito pwedeng nandyan pa yan sa ilalim niya o dito sa tapat itong may mga malalaking bato. Okay, so ito na ang ating ilustrasyon para sa partial analysis. Okay mga katiyat, so ito yung mga marker na nariyan. Kitang-kita yung chisel, yung marka ng chisel, mga tool mark na chinisil siya. So yan nga yung nakita ko na talagang chinisil siya. So pwedeng sucker deposit na yun yung mga small stash lang na sinasabi na isang lang supot ng mga jewelries at hindi gold bars na sinemento sa ibabaw ng bato. Pinatsingan lamang. Pero meron akong nakita dito kung ito ay V na gaganyan ay pwedeng sa banda rito at sa banda rito sa may southwest ay may makita tayong mga bato diyan. So ito yan Ito yung una, nakatapat talaga niyan. Nakita nyo, merong malaking guhit at merong malaking sign ng item. At lalo na tinulis yung di ba? Tinulis yung matulis yung kanyang nguso. So ibig sabihin yan ay pwedeng nakatingin siya dito or pwedeng sundan yung ng turo ng V dito sa bato. Itong V dito, sundan to kung saan niya nakaturo. Dalawa kasi ang bato diyan na may posibilidad diyan sa itaas. Ito yung isa. Merong parang mata at merong pang isa dito na parang sealed entrance. Diba? So ito yung mga i-detect na mga area. Ito i-detect ang harapan, ito ganun din i-detect ang harapan. At saka ang ibabaw baka nandyan lang sa loob. Mga countersign kasi ito, yung nasa creek ay pwedeng may laman din yon pero pwedeng may tinuro pa rin siya na isang malaki. Okay, so katulad nito, pormado yan. May mata siya. Ngayon punta tayo dito uli. Ang top view nito ay nagtuturo to sa may hagdanan Tingnan natin ang top view So ito na yung top view. Kung tingnan natin, triangle siya. Dito, nakaganyan
Ayan, so dito yung triangle talaga niya. Pati itong butas pala, hindi pala yan perfect na circle eh. Triangle din pala siya. So pwedeng walang laman to. Ito pwedeng pointer lang to at tinuturo niya talaga yung hagdan. Pero ganun pa man, biyakin nyo to, itong bato na to. Baka siminto lang to eh, baka may laman to sa ilalim niya. So ipahatak nyo yan sa kalabaw kung pwede. At dito nyo basagin sa may lupa. Ngayon puntahan natin yung hagdanan. Yun yung tinuturo nito eh. Ito. So dito nakaganon yung marker. At nagtuturo siya diyan. Nasa 15 meters yata ang layo ng hagdanan na yan. Ngayon, pinakaunang gawin ay magtanong sa mga matatanda dyan kung dating kampo ba ito ng Hapon o kung sino man ang gumawa nitong hagdanan at saka itong parang dyan, bilog na napakalaki naman ang pagkabilog na butas niyan, di ba? Kaya nasabi ko kanina na mukhang recovered ito. Mukhang recovered kasi tinuro nga siya dito ng isang triangle. Nakaturo dyan. So, yan ang unang na na-recovered to kasi bakit sobra naman ang laki ng butas na ito? Eh kung marker yan, hindi ganyang kalaki ang butas. Ayan, so meron pa siyang mga parang mga tool mark ng pagbasag, no? So ganun pa man, ang gawin dito, wala na kasing ibang to eh. Kapag may hagdan, tapos merong ganito sa baba ng hagdan, diyan talaga nakalagay ang item. Ang hagdanan ay simbolo yan na pagbaba mo ay nandyan sa baba niya ang item. Ganon din yan inside the tunnel. Kung makakita kayo ng tunnel na may hagdanan na pababa na gawa sa lupa o gawa sa bedrock, ang panghuling niyan, panghuling baitang ng hagdanan, yun na banda ang i-detect or hukayin. So kung dito sa river ay ganun din yun, ano man yung malapit na kakaibang klaseng bato sa hagdanan ay dun nilagay nila. So dito nga nakalagay yan. Hindi na pwedeng maghukay kapag creek kasi tubig na siya eh. Kaya ang ginawa ng Hapon, nilagay nila sa malalaking bato. At pagbalik nila ay basagin na lang nila yung ibabaw ng bato at kunin yung item. Hindi na dapat maghukay kasi napakahirap ang tubig. Yan ay natural water trap. Kaya ang gawin dito ay i-detect nyo sa inyong lahat ng klaseng mga detector dyan, mga locator. Kapag lahat nagtuturo dyan, ibig sabihin mayroon pang aura of gold. Baka mayroon pang natira. Kapag may aura pa, ibig sabihin mayroon pa. Ngayon, gamit din kayo ng kung sino man yung malapitan nyo na may scanner, ipa-scan nyo. Pero okay na yung mga 4 na klaseng manual detectors katulad ng nitong ginagamit nyo dyan na mga bobber yung may spring na umano-ano, di ba? Nagsiswing-swing. Yung gamit ko, dowsing eh. Kapag may dowsing kayo, pendulum, okay na yun. Pero meron pang mga bagong kagamitan na manual yung ginawa lamang. So kapag lahat ng yun ay mag-detect, papunta diyan, so ibig sabihin mayroong panglaman at sikreto ang na yan, ang bato na yan na may malaking buho or butas sa ibabaw. Para siyang atabay, no? Ang laki-laki. Kaya nga, pwedeng nakuha na ang item diyan na big deposit. So ngayon, final analysis, hindi kasi nagbabaon ng Hapon ng nag-iisa. So sa banda rito, kung tingnan nyo, mayroong 2 bato, di ba? Yung may mata na may guhit at yung isa dito ay malaking mata na gaganon at may bilog sa unahan. Pwedeng naroon ng iba kasi hindi pwedeng diyan lang magbaon ng Hapon sa creek. Meron din
Inano kasi nila yan eh. Ini-spread nila yan para hindi makuha ng isahan. Halimbawa, kapag nilagay nila yan sa isang lugar lang, kapag nahukay, ay wala na, ubos lahat. Kaya ginawa nila ay ganito, spread out. So, ituro ko sa inyo yung mga bato na prospect. So, ito yun, no? Ito yung may guhit, may mata. So, detect nyo lang ang harapan ito. At saka bandang gilid dito. Ngayon yung pangalawa, ito yung parang malaking mata din. Ito, ayan, saka ito. O yan, mga sign yan, mga counter sign yan na pwedeng dito lang or sa loob ng bato na ito. Kaya i-detect nyo ang ibabaw nito. Ito naman, mata talaga to at nakatingin to sa banda rito. Alright, so ito yung mga suspect dyan na lugar. Ito, saka dito. Alright, so yan lang yung aking partial analysis. Mga ka-TH, napakagandang marker. Sa tingin ko ay legit talaga siya at gawa ng Hapon. At sana ay meron pang natira dyan na hindi pa nakuha. Hanggang sa muli, maraming salamat sa nagpadala nito at sa may-ari ng video, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.